Sa isang tahimik na barangay kung saan ang halakhakan ng mga bata ay dating pumupuno sa bawat hapon, may isang batang unti-unting nawala sa ingay ng totoong mundo. Hindi dahil sa siya'y umalis, kundi dahil siya'y mas piniling manatili sa mundong kasya sa kanyang mga kamay, ang mundo sa loob ng cellphone. Si Boyong ay isang 10 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang simpleng barangay. Dati, kilala siya bilang masayahin, magalang, at palabati sa matatanda. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang pumasok sa paaralan. Bago umalis ng bahay, palagi niyang hinahalikan ang kamay ng kanyang ama at ina bilang tanda ng respeto. Sa eskwela, masipag siyang mag-aral at aktibo sa klase. Pagdating ng hapon, makikita siyang naglalaro sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpapaligsahan sa takbuhan, nagtataguan at nagbibisikleta hanggang sa lumubog ang araw. Masaya ang mundo ni Boyong noon. Simple, ngunit puno ng tawanan at tunay na samahan. Ngunit isang araw, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Isang gabi, napansin ng kanyang mga magulang na hirap na siyang gumawa ng takdang aralin. Madalas niyang sabihin na kailangan daw niya ng tulong sa pag-aaral. Dahil nais nilang mapadali ang pagkatuto ng kanilang anak, napagdesisyonan ng mga magulang ni Boyong na bilhan siya ng cellphone. Ayon sa kanila, gagamitin lamang iyon sa pananaliksik at komunikasyon sa guro. Pang-aral lang yan ha, Boyong, mahigpit na paalala ng kanyang ama. Opo, masayang sagot ni Boyong habang kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Sa mga unang linggo, naging maayos ang lahat. Ginagamit ni Boyong ang cellphone upang manood ng mga araling video at magbasa ng mga kuwento. Ngunit unti-unti, natuklasan niya ang mga laro, social media at video na mas nakakaaliw kaysa sa kanyang mga libro. Isang sandali lang ang naging mamaya na. Isang laro ang naging maraming oras. Napansin ng kanyang ina na bihira na siyang lumabas ng bahay. Kapag tinatawag siya upang kumain, hindi agad sumasagot. Kapag sinasabihang mag-aral, madalas ay naiirita. Ma, busy ako. Pa, wag muna ngayon. Unti-unting nawala ang magalang na batang kilala nila. Dumating ang mga araw na napapabayaan na ni Boyong ang kanyang pag-aaral. Hindi na niya tinatapos ang kanyang takdang aralin. Sa klase, madalas siyang antukin dahil nagpupuyat sa kakalaro at panonood sa cellphone. Ang dating matataas na marka ay napalitan ng mababang grado. Isang araw, tinawag siya ng kanyang guro matapos ang klase. Boyong, napansin kong bumababa ang iyong performance. Ano ang nangyayari sa'yo? Hindi makasagot si Boyong. Nakayuko lamang siya at mahigpit na hawak ang kanyang cellphone sa bulsa. Sa labas ng paaralan, patuloy na naglalaro ang kanyang mga dating kaibigan. Tinatawag nila siya minsan. Boyong, laro tayo. Ngunit palagi siyang tumatanggi. Busy ako, sagot niya habang nakatingin sa screen. Unti-unting tumigil ang kanyang mga kaibigan sa pag-imbita. Nasanay silang wala na siya. Hindi na malaya ni Boyong na unti-unti rin siyang nag-iisa. Sa bahay, lalong sumama ang kanyang ugali. Kapag sinasaway ng kanyang mga magulang, sumasagot siya ng pabalang. Hindi na siya naghahain ng plato. Hindi na nagliligpit ng higaan. At hindi na rin nakikipag-usap ng maayos. Isang gabi, napuno na ang kanyang ama. Boyong, mariing sabi nito, kung hindi mo kayang igalang ang mga patakaran sa bahay, kailangan naming bawiin ang cellphone mo. Biglang nagalit si Boyong. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Sa akin yan, sigaw niya. Nanahimik ang buong bahay. Napaluha ang kanyang ina. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa kanyang anak. Kinabukasan, tinawag ang kanyang mga magulang sa paaralan. Ipinakita ng guro ang kanyang mababang marka at mga hindi na ipapasang gawain.
Tahimik lamang ang ama at ina ni Boyong habang nakikinig. Mabigat ang kanilang mga puso. Pag-uwi nila, walang nagsalita. Ngunit sa gabing iyon, nakita ni Boyong ang kanyang ina na tahimik na umiiyak habang nagliligpit ng mga papeles. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng kanyang ama. Doon siya nakaramdam ng kakaiba. Parang may bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sinubukan niyang maglaro sa cellphone tulad ng dati. Ngunit hindi na siya masaya. Paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan ang itsura ng kanyang mga magulang. Pagod, tahimik, at puno ng lungkot. Isang hapon, lumabas siya ng bahay. Nakita niya ang kanyang mga dating kaibigan na naglalaro. Nais niyang lumapit, ngunit parang may pader sa pagitan nila. Napagtanto niyang matagal na siyang nawala sa mundo na dati niyang minamahal. Pag-uwi niya, dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone sa mesa. Lumapit siya sa kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang boses. Patawad po, nagulat ang kanyang mga magulang. Nakalimutan ko po ang respeto. Mas inuna ko po ang cellphone kaysa sa inyo, sa pag-aaral ko, at sa mga kaibigan ko. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Tumango ang kanyang ama. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong cellphone, sabi ng ama. Simula noon, nagbago si Boyong. Natutunan niyang limitahan ang paggamit ng cellphone. Inuna niya ang pag-aaral at muling natutong makinig at gumalang sa kanyang mga magulang. Bumalik siya sa paglalaro sa labas at muling nahanap ang saya sa totoong mundo. Hindi na perpekto ang lahat, ngunit mas totoo at mas makahulugan ang kanyang buhay. Aral ng kwento. Ang sobrang paggamit ng cellphone ay maaaring maglayo sa atin sa pamilya, kaibigan, at mga responsibilidad. Mahalaga ang disiplina, respeto, at balanse upang hindi tayo malunod sa mundong gawa lamang ng screen.